Math 6, Quarter 2, Week 4, Lesson 1. Finding the percentage when rate and base are given. This is Jocelyn M. Bitonio, your teacher for today's lesson. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin ay balikan muna natin ang ibig sabihin ng percentage. Ano nga ba ang percentage? Ang percentage ay ang bilang o halaga na kumakatawan sa isang bahagi ng isang kabuuan. Ito ay madalas na tinutukoy ng simbolong P. Ito ay matatagpuan bago or pagkatapos ng salitang is. Example, 10 is 50% of 20. Ang is ay nakasulat sa unahan, so ang percentage ay matatagpuan bago ang salitang is. So 10 is the percentage. Isa pang example, 50% of 20 is n. Ang is ay nakasulat sa hulihan, so ang percentage ay mahahanap o matatagpuan pagkatapos ng salitang is. So n is the percentage. Handa na ba kayong hanapin ang percentage? Ang Tekens triangle ay makakatulong sa inyo upang maalala ang tatlong formula. So, ang P is the percentage, ang B ay base, at ang R ay rate. So, sa ating Tekens triangle ay PBR. Una muna nating hanapin ang percentage. So, takpan natin ang P. At since magkatabi si B at R, ang ibig sabihin nito ay multiplication. So, ang ating formula ay percentage is equal to base times rate, or P is equal to B times R, or P is equal to R times B. Tara na at simulan na natin ang ating bagong aralin. Paano nga pa mahahanap ang percentage kung ang rate at base ay given na? Step 1. Tukuyin muna ang mga given. Example, N is 50% of 20. So, ang 20 ay B. Ang 50 ay R. At ang N ay ang percentage. So, ito yung ating hahanapin ngayon. Step 2. Isulat ang formula, pagkatapos ay palitan ang formula mula sa mga given. Example, ang formula ay P is equal to B times R. Ang ating base ay 20 times ang ating R ay 50%. Step 3.
Bago mag-multiply ay palitan muna o baguhin muna ang rate or percent into decimal. Example, baguhin ang 50% into decimal. Palitan ang percent sign or symbol into decimal point at i-move ng 2 beses pakaliwa. So, ang 50% ay nagiging 0.50 or 50 hundredths. Step 4. I-multiply ang base at ang rate. Example, 20 times 50 hundredths. 0 times 0 is 0. 0 times 2 is 0. Then, 5 times 0 is 0. 5 times 2 is 10. Then, i-add. Bring down 0. 0 plus 0 is 0. Bring down again 0. And then, bring down 1. Step 5. Bilangin ang decimal places mula sa multiplier. Example, mula sa 50 hundredths, bilangin ang decimal places. 1, 2. So, merong 2 decimal places. Mula sa sagot, ilagay ang 2 decimal places. So, bumilang simula sa kanan. 1, 2. Then, ilagay ang decimal point. So, P is equal to 10 hundredths or P is equal to 10. Naunawaan na ba ang ating aralin? Ngayon, sagutan na natin ang let's try this. Find the percentage. Hanapin ang percentage at isulat ang sagot sa inyong big notebook. For number 1, what is 20% of 60? Number 2, 25% of 96 is blank. Number 3, 15% of 80 is blank. Number 4, 20% of 100 is blank. And number 5, in N is 50% of 120. Good luck kids! Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan ang mga pagsasanay.
Excited na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga sagot? Halina, tuklasin natin kung tama ang inyong mga sagot. Number 1, ang sagot ay 32. Number 2 ay 24. Number 3 ay 12. Number 4 ay 20. At ang number 5 ay 60. So, kumusta po ang ating mga sagot? Tama po ba? Congratulations and thank you for watching. Please like, follow, share, and subscribe for more videos. Thank you.